Nag-grocery kami pero halos lahat puro pagkain ng mga bata. Bago nga kami umalis ng bahay para mag-grocery, naglinis na muna ako. At habang naglilinis ako, ang mga anak ko, pinapaligo ko. Pinagsabay-sabay ko na sila para walang nangiistorbo sa akin habang naglilinis ako. Kahapon nga sana kami mag-grocery kaya lang naglaba ako. Pagkatapos ko naman maglaba, pagod na pagod talaga ako. Kaya ito, ngayong linggo na lang. Kasama ko nga ito mga anak ko sa pag-grocery. Sila nga din ang tinatanong ko kung anong gusto nila. Nag-commute na lang kami dahil may trabaho ang asawa ko. Binigyan din naman niya ako ng pang-grocery. Dinagdagan ko na lang dahil kulang nga ang binigay niya. Ito naman mga pinamili ko, halos lahat talaga pagkain lang yan ng mga anak ko. Pambaon sa school, ewan ko na lang talaga kung magutom pa sila dyan. Tapos sila nga din ang pinapapili ko kung anong gusto nila at tinatanong ko din sila. Pero syempre, itong mga kailangan ko hindi mawawala kaya bumili na nga din ako nitong mga sabon, mga panlinis. Buti na nga lang hindi nangungulit itong bunsuhan ko at nandyan lang talaga siya sa cart. Pero kapag kasama ko ang asawa ko, naku, napakakulit niyan. Gusto magpababa. At munti ko pa nga makalimutan ang paborito ng mga anak ko, itong pancake. Ito talagang mix na ang binibili ko para hindi na ako magtimpla-timpla. Lalagyan ko na lang ng tubig at saka ng itlog. Pagka-uwi naman namin, etong ref ko, lilinisan ko na muna dahil hindi ko pa pala ito nalilinisan. Kung hindi pa magre-restock, hindi pa malilinisan. Dito ko na nga lang nilinisan sa labas etong mga patungan dahil napakasikip nga sa lababo. Hindi naman masyadong madumi tong ref namin dahil wala naman tong laman at ngayon lang talaga ulit malalamanan. Buti na nga lang naisipan ng asawa ko na ilipat itong ref dito sa banda dito kaya medyo lumuwag na talaga sa kusina. Nung una kasi doon nakalagay sa may pasimano at ang hirap-hirap talaga kumilos. Ang layo kasi ng outlet pero ginawa na lang niya ng paraan pansamantala. Tapos eto nga, inayos ko na itong mga pinamili ko. Maganda din pala paglagyan ng mga pagkain. Etong lagayan ko ng mga tirang pagkain. Dito ko na nga lang nilagay yung mga biskwit nila at buti na lang nagkasya. Maganda pala to kapag may tindahan kayo. Ang ganda niya pag-displayan ng mga pagkain paninda kagaya na lang ng mga biskwit. Pero sa bagay, ang dami ko nga nakikita sa reviews na pinaglalagyan nila yan ng mga paninda kagaya na lang ng mga street food. Tapos may nakikita pa ako nagtitinda ng mga donut, waffle. Iyan ang pinaglalagyan nila. May nakuha ng tsake ang anak ko tapos nakita niya nga itong may kasamang baunan kaya ito na lang yung binili niya. Tamang-tama, ito na lang ang ipapagamit ko sa pangalawa kong anak, lagay ng baon niya. Sabi ko nga sa mga anak ko, 2 weeks itong pambaon nila pero ewan ko na lang talaga kung aabot ito ng 2 weeks. Kapag ganito pa namang may stock sa ref, minamayat-maya talaga nila lalo na kapag hindi ako nakatingin. Hindi naman sa pinaghihigpitan ko sila sa pagkain pero kapag ganito kasing mga drinks, 'di ba, hindi naman pwede na mayat-maya talaga, bawal din talaga yung sobra. Kaya madalang din talaga ako mamili ng mga ganito. Tapos eto namang gatas nila sa online ko to binili dahil mas nakakamura talaga ako sa online. Tapos may pa-voucher pa. Bale, dalawa nga yung binili ko na 2.4 kilograms. Tapos yung isa kalahati na lang ang natitira. Kaya ayan, sinalinan ko na. Para naman sa mga pang-ulam namin, dito na lang ako bumibili dahil may nagtitinda naman dito sa amin. Fresh din naman, tapos hindi din naman nagkakalayo ang presyo sa mismong palengke. May kalayuan din kasi dito sa amin ng palengke, tapos yung ref ko hindi naman kalakihan. At ayun, pagkatapos ko nga ayusin ang mga pinamili ko, nilikom ko naman itong mga sinampay ko. Sobrang init pa nga din dito sa amin, kaya tingnan nyo naman, kahapon lang ako naglaba pero tuyo na kaagad.